Donald Trump binembang na si Marcos Jr. dahil sa pasabog ni Senator Amy Marcos. Medyo alam nyo kasi etong si Donald Trump ay kilala natin to sa mga ayaw, sa mga adik. Alam nyo naman yun. Ayaw ni Donald Trump sa mga adik. Kaya nga etong si Donald Trump ay idol or kinakabiliban etong si Pangulong Duterte dahil nga sa abilidad nito na talagang napuksa niya ang droga nung panahon na siya ay naging presidente ng bansang Pilipinas. At ngayon ay etong ang matinding pasabog ni Amy Marcos mapatungkol sa kanyang kapatid na eto ay gumagamit ng Polvorotics kasama ang kanyang asawa na si First Lady Lisa Araneta Marcos na na-involve din sa nangyaring insidente sa US na kung saan ay na-overdose etong si Paulo Tantuco at tinuturo siyang kasama. Na ito ay unti-unti nang naglalabasan ngayon. At ang matindi pa dito, hindi lang mama, hindi lang papa, kundi pati kasama ang anak. Yan yung mga matitinding pasabog ni Senator Amy nung nakaraan doon sa rally ng Iglesia ni Cristo. Ito lang may nababasa kasi akong comment bago tayo mapunta doon sa mga pictures and videos na re-reaction na natin. May mga nakikita ko kasi akong post ng ibang mga hindi ko alam kung Duterte supporters or Marcos supporters. Pero malamang sa malamang mga parang mga dilawan. Sinisisi nila ang INC kasi kung hindi daw nagkaroon ng rally ang INC hindi daw magkakagulo itong magkapatid. Sabi ko, Sabi ko, bakit nyo kailangan sisihin yung INC? Dapat nga pasalamatan pa yun kasi nga kung hindi rin dahil doon sa rally na yun, hindi makakapagsalita ng ganyan etong si Amy Marcos. Tsaka magandang pagkakataon ho yun, no? Magandang pagkakataon yung nangyari na yon at doon nga ay sinabi ni Senator Amy Marcos. Ewan ko alam nyo mga dilawan na yan Sa totoo lang ito real talk. Wala na ho kaming kalaban. Kaming mga Duterte supporters, wala na ho kaming kalaban ng mga loyalista. Ang kalaban ho namin ngayon ay mga dilawan at mga kakampwet. Na mga supporters na ngayon ni Marcos Jr. ni BBM. Ang pinakamalupit pa dito, di bali ng adik ang presidente, wag lang pumalit si BP Sara Duterte bilang presidente. Ganong kalupit yan. Kaya nga eto si Donald Trump ay talagang hindi na nakapagtimpe, hindi na nakapagpigil. Talagang kasi etong issue etong pasabog ni Senator Amy Marcos dito sa kanyang kapatid na si Marcos Jr. ay umabot po hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Buong mundo po pinag-usapan. Tangina sa club dun, makikilala ka ng buong mundo dahil sa pagiging adik mo. Ikaw ba yan? Pablo Escobar? Pablo Escobar. Tayo na. Akala ko sa Mexico ka lang Umabot ka na ng Pilipinas. Pablo Escobar. Ang nakakaya yun, Hindi katulad ni Pangulong Duterte na hanggang ngayon proud na proud kami na nakilala siya sa buong mundo dahil sa magandang pamamaraan at takot sa kanyang mga kriminal sa bansang Pilipinas. Utay na si Marcos Jr. nakilala sa buong mundo dahil sa pagiging adik. Nakakahiya. Hindi ko sinabi yan sabi yan ni Amy Marcos. Inulit ko lang Hindi malalaman ng buong mundo yun kung hindi dahil sa kapatid niya. Kaya Amy Marcos, kaya utangin na siguro kaya siguro itong si Donald Trump alam naman natin to na
na against sa mga drug user or sa mga nagpupulburon. Kaya siguro nakapagsalita din ng hindi maganda dito kay Marcos Jr. At mamaya ako papakita sa inyo yan. Dito muna tayo. Ilabas mo. Yan. Sabi ni Marcos Jr., ito na naman yung mga pangbubola sa atin ni Marcos Jr. Ha. Abangan nyo yung nasa huli kong papakita sa inyo dito. Sobra kayong matatawa. Nagbunga na ang resulta. Ang mga pasensya nyo. Anong nagbunga? Nagbunga na nagbunga na ng resulta ang mga pasensya nyo. Bakit makukulong ka na ba, Marcos? Kung makukulong ka na, i-inform mo kami, ha? Oo. Kasi yun yung inaabangan na resulta ng taong bayan, yung pagkakulong mo. Dahil ang usapang nakawan, number 1 ka dyan. Isa ka sa mga mastermind ng nakawan. Diba? Ngayon, kung sinasabi mong nagbunga na ng resulta, ang resulta siguro na sinasabi at gusto namin ng mga Pilipino yung pagbaba mo sa pwesto at pagpapakulong sa iyo. Yun yung nagbunga ang resulta. Okay? No? Siguro naman naiintindihan mo, Tagalog na yun. Hindi naman ako bulol-bulol. Hindi naman ako choppy. Ayun ang gusto ng resulta ng mga Pilipino, yung bumaba ka sa pwesto at makulong ka. Yun. Tapos na yan, ha? Huwag ka magpanggap. Hindi kami pinanganak kahapon, hindi kami mga tanga. Okay, ito pa isang malupit. Breaking news. Ebidensya laban kay Saldico at Romualdez na ipasa na sa ombudsman ayon kay Marcos Jr. So sabi niya kanina, nagbunga na daw ng resulta. Ito yung malupit dyan. Ito ang malupit na pinapaikot-ikot tayo nitong mga hayop na to. Tapos dito sasabihin niya na ebidensya laban kay Saldico at Martin Romualdez nasa ombudsman na. Aantayin natin ng 6 to 9 months. O bakit? Bakit ko sinabi na 6 to 9 months? Unang-una, sabi ni Boying Rimulya, matatapos daw ang investigation kay Martin Romualdez sa loob ng 6 months to 9 months. So ibig sabihin, next year pa. Lupit, di ba? Sabi ni Marcos dito, kung saan tayo dinala ng ebidensya, doon pupunta ang ating investigasyon. So ibig sabihin, kung mapunta kayo, kung mailiko nyo na mga halimbawa ha, kung mailiko nyo nila Remulla, ng mga congressman, ni Tito Soto at Ping Lacson, yung investigasyon sa flood control scam na nagnakaw kayo ng trilyones sa kaban ng bayan, kung halimbawa yung investigasyon ay lumihis papunta sa mga Duterte, so ibig sabihin doon kayo. Ang galing. Ngayon nakikita namin, ayon sa panonood namin at nakikita namin, hindi naman kami mga bulag, yung investigasyon ay tinutumbok ho kayo, Pangulong Bongbong Marcos. So, paano mo mapupunta at paano mo sisentrohin yung sarili mo kung yung sinasabi mong investigasyon ayon sa mga Pilipino ay nakikita ka namin na nandun ka sa isyong yun. Andun ka sa isyong yun eh. 'Di ba? Andun ka sa isyong yun. So, ano pinagsasabi mo? So, ibig sabihin, pag lumihis yung issue, pag lumihis yung investigasyon, mapunta na naman sa Davao, dahil alam naman na namin na doon naman din talaga papunta yan. So, ibig sabihin, papaniwalaan mo yun. Pero talaga sobrang galing. Biruin mo, ikaw yung ulo ng nakawan sa bansa mo, ikaw din ang nagpa-imbestiga. Ang masama pa dito, ligtas ka pa. Ayop.
Ang lupit mo. Iba ka. The best. The best ka talaga, Marcos Jr. Oh, eto pa. Oh, Oh, sabi ni Attorney Harold Respicio. Marcos Jr., walang maayos na depensa ayon kay BM Respicio. Mahirap dito eh. Masyadong maliit. Lakihan natin. Okay. Lakihan natin ng font. Sabi niya dito, sa gitna ng lumalalang kontrobersya sa 100 billion insertion, tumindig si Reyna Mercedes Isabela BM Harold Respicio, Vice Mayor pala to, no? Respicio, at sinabing ang mga isiniwalat ni Saldico ang pinaka credible. Hindi ko kayang bigkasin to eh. Nabubulol ako dito eh. At iginiit na hindi makakaila ang pagkakasangkot ng Pangulo. Kapag may itinuro kang gunman, Saldico, binanggit niya yung mastermind Marcos Jr. at yung mastermind walang maayos na depensa, idamay mo ba yung mastermind? Yes, di ba? Yun na yun. Tama naman yun, may punto siya dito. Biruin mo ba naman pag sinabi nga naman, di ba? Kapag may tinuro kang gunman at binanggit mo ang mastermind na Marcos Jr. at yung mastermind walang maayos na depensa, idadamay mo yung mastermind, di ba? Yes! Galing dun ni Attorney Ang galing ni Attorney Respicio dito Oo, hindi ko na sa talagang gumagaling-galing ka, Attorney. Akala ko kay ka lang eh. Akala ko kay Chairman George Garcia. Doon ko nakuha sa kanya kasi yun. Yung ganong bigkas ng Chairman George Garcia. Pero malapit to si Vice Mayor Respicio, Attorney Respicio. So barag na naman si Marcos Jr. doon. Uubo lang ako. Hindi gumagaling yung ubo ko, hayop. Buisit talaga. Hindi porket sagit to ng gwapo, araw-arawin ko na. Eto. Kasong plunder. Inirekomenda laban kina Saldico at Martin Romualdez. Sino kaya? Wow, totoo ba to? Ano to? Totoo ba to? Panibagong aabangan na naman naming pelikula to. Sana totoo na to, ha? Ayaw na namin ng basahin natin. Inirekomenda ng DPWH at ICI sa ombudsman ng mga pagsasampa ng kasong plunder laban kay dating House Speaker Martin Romualdez at Saldico, dalawang personalidad na tinukoy nila bilang pangunahing suspect sa flood control scandal. Yan po ang wow, ha? Totoo ba to? Ha? Iisipin na ba namin na nilalaglag na ni Marcos Jr. ang pinsan niya? Kaso, ang nakakabwisit kasi dito, ito yung sinasabi nyo sa amin na parang ang DPWH at ang ICI gustong kasuhan, gustong makulong, gustong kasuhan ng plunder etong si Martin Romualdez at Saldico. Yun ang gusto nilang iparating sa mga Pilipino. Kaso nagsalita itong si Remulla. Nasabi niya 6 to 9 months daw bago daw mapag-isipan or bago mahatulan na kung guilty ba o hindi etong si Martin Romualdez. So, saan kami maniniwala sa inyo? Ang gulo nyo, ha? Ano yan? Kami yung Kami mag-a-adjust sa inyo? Tsaka bakit nyo... Ay, naku po. Ito na lang Bakit ayaw ideklara ni Pangulong Bongbong Marcos na rektang
kasuhan ng etong si Martin Romualdez. Kasi ito kinasuhan na nila si Saldico. Sabi nga, etong ngayong kasabihan dyan, hindi magagawa ng mga kontraktor ang pagnanakaw kung walang Saldico. Hindi magagawa ni Saldico ang pagnanakaw kung walang Martin Romualdez. At hindi rin magagawa ni Martin Romualdez ang pagnanakaw kung walang Marcos Jr. Napakalinaw nun. Tapos ngayon, dadalhin sa ombudsman. Ang gagawin ng ombudsman, papaikot-ikutin yung mga tao doon. Tapos sasabihin niya, 6 to 9 months daw, hype na yan. Pero kay Saldico, ang bilis. Kasi nilaglag kayo. Yun di punggol. So, ibig sabihin, kapag nilaglag ni Martin Romualdez ang kanyang pinsan na si Marcos Jr., yung 6 to 9 months na yun, magiging 1 day na lang. Kasi ganun ang pinakita nyo sa amin eh. Diba? Nung hindi pa nagsasalita si Saldico, anak ng teteng, wala kayong sinasampang kaso. Pero nung nagsalita na si Saldico, putang ina, nagkukumahog kayo, nakasuhan si Saldico. Ang tanong nga dito, kapag nilaglag ba ni Martin Romualdez ang pinsan niyang si Marcos Jr., yung 6 to 9 months na investigasyon laban kay Martin Romualdez, magiging 1 araw na lang ba? Pero ako nananawagan ako kay dating Speaker Martin Romualdez, the future Prime Minister of the Philippines. Sir Romualdez, Congressman Martin Romualdez. Eto na lang paalala lang. Iba ang utak ng pinsan mo. Mas dihamak na mas matalino ka sa pinsan mo. At alam mo ang karakas ng pinsan mo. Kung ang Duterte nga na nagpapanalo sa kanya, nilaglag niya, ikaw pa kaya? Kung ako sa'yo, Speaker Martin Romualdez, ilaglag mo na si Marcos Jr. bago ka pa unahan. Kasi eto hanggat si Marcos Jr. ang nakaupo, wala ka pa ring lakas. Anytime pwede kanyang ibaliktad. Ang mas maganda nun, unahan mo na. Diba? Kasi alam mo naman talaga Yun naman talaga yung totoo doon. Na hindi mo magagawa ang pagnanakaw mo kung hindi dahil sa pinsan mo. Yun yung punto doon. Kaya kung ako sa'yo, Martin Romualdez, ilaglag mo na si Marcos Jr. Unahan ka dyan, iyak ka dyan. Mas mawawalan ka pa rin ng lakas, hawak niya pa rin ng kapangyarihan. Depende na lang kung talagang totoo na etong si Marcos Jr. ay display lamang. At ang nagkokontrol sa lahat ng nangyayari ngayon ay kayo ni Lisa Araneta Marcos. Depende Depende. No. Ako sa'yo, Sir Martin, laglag mo na. Malay mo, maging manalo ka pa. Ay, charot. Inuto no? Dito naman tayo. Eto pa. Sabi ni Marcos Jr., Saldico, may arrest warrant na. Nagbunga na ang pasensya nyo. Yun yung sabi ni Marcos Jr. kay Saldico. Ang bilis Porket nilaglag ka, Marcos, kinasuhan mo na agad Ang bilis Grabe eto yung sagot ni Atty. Rowena Guanzon. Anong nagbunga pinagsasabi mo? Kayo ng pinsan mo na si Martin Luther King ang gusto naming makulong. Basag ang pangang tabingi. Ay, sorry Basag ang tabinging panga. Ay, yun na naman, mali pa rin. Hindi, totoo naman to Real talk tong sinabi ni Atty. Rowena Guanzon. Yun talaga ang gusto ng Pilipino. Kayong dalawa ng pinsan mong makulong. Di sa totoo lang, inahantay na lang talaga ng mga Pilipino na bumaliktad si Martin Romualdez. Kapag sa oras,
Kasi alam nyo, ang demonyo versus demonyo, putang na hindi never magkakasundo yung dalawang yan. Tangina, parehas mo silang masama. 'Di ba? Parehas silang nagwawalang niyaan, nagpaplastikan. Kaya talaga ang inaabangan na lang ng taong bayan ay may maglaglag sa dalawang 'to. Na itong si Martin Romualdez at Marcos Jr. ang maglaban sa bandang huli. Depende na nga lang, ulitin ko yung sinabi ko, depende na lang kung itong si Marcos Jr. ay isang display lamang talaga. At si Lisa Araneta Marcos, kasi ito, ayon yan ha. Itong sinasabi ko, ayon po ito kay Amy Marcos. Na tawag dito? Binavirus yung lalamunan ko kapag may Marcos akong nasasabi, buwisit na yan. Ba't kaya ganun, no? Kanina hindi mo na ako inuubo, di ba? Nung hindi ako nagsasalita ng Marcos, nung nagsalita na ako ng Marcos, wala na, nangatin na yung lalamunan ko. Ano ba sasabihin ko? Hindi, etong sinasabi ko na display lang si Marcos at ang nagko-control si Lisa at si Romualdez. Sinabi po ito ni Senator Amy Marcos nung panahon ng halalan, bago maghalalan ng senatorial candidate. Ito yung unang pasabog niya na ang may hawak at may control ng Pilipinas ay ang si Lisa Araneta Marcos at si Martin Romualdez. Ngayon, kung sakali man na talagang magkabembangan na etong magpinsan, asahan talaga natin na maaaring ilaglag ni Martin Romualdez itong si Marcos Jr. Kaso, kung dahil nga kontrolado talaga simulat sa pool ni Romualdez ang Pilipinas, lalo na yung pinsan niya, putay na, wala tayong magagawa dyan. Hanggang sa huli magtatakipan at magtatakipan yan. At ayun nga, tama si Atty. Rowena Guanzon na ang kahilingan at ang kagustuhan ng mga Pilipino, dalawa kayo ng pinsan mong makulong. At meron pa tayong mga video, mga picture. Ito pa, ayan na, oo. Saldi ko at 17 pang ibang may mga warrant of arrest, PBBM. Ito, akala ni Marcos siguro, pinapaniwalaan ka pa namin. Gumawa ka pa talaga ng video para dito kay Saldi ko Utay na, ang gusto namin ipakulong mo yung pinsan mo. Ang ginagawa kasi ng administrasyon ngayon, mga banateros, nagpo-focus sila doon sa mga maliliit. Yung mga nasa buntot ng isyong nakawan. Unang-una, yan, katulad yan, yung 17. Sino ba yung 17 na yan? Yan po yung mga kontraktor. Yan po yung mga nasa dulo ng issue. Ulit-ulitin ko nga sa inyo, katawan ng isang ahas ang nakawan sa gobyerno. Ang ulo niyan, Malacanang at ang Congress. Ang gitna niyan, DPWH, at ang buntot niyan ay yung mga kontraktor kagaya nila Diskaya, nila Hernandez, nila Alcantara. Sila yun. Yung nasa buntot. At kasama na rin tong si Martin, si Saldico. Ang nakakatawa dito, so parang pinapamukha ng administrasyon na ayop, mas malakas si Saldico kaysa kay Martin Romualdez. Na hindi natunugan ni Martin Romualdez yung pagnanakaw ni Saldico. Putay na, weak din pala siya. Diba? Tsaka ito, hindi ako nagkamali na talaga lahat ng congressman, lahat ng mga dilawan ng mga makakaliwa ngayon na under ni Marcos Jr. at Martin Romualdez, lahat yan puppet lang kayo niyan. Tingnan nyo yung ginawa kay Saldico. May interview pa si Saldico na pinaka-close friend niya etong si Marcos, si Martin Romualdez. Tignan niyo yung ginawa. Ginawa siyang puppet ngayon. Ginawa siyang sangkalan para mailihis sa pangalang Martin Romualdez yung trilyones na ninakaw nila. At mapunta itong issue na to kay Saldico. Ganun kalupit.
Tangin na mga papit lang kayo na kayo yung naging panakip butas doon sa isyung yun. Papayag kayo nun? Kaya ito, panawagan ko sa mga congressman na may alam pa dito sa isyung ito. Tangin na, magsalita na kayo. Hanggat kaya pang resolbahin at linisin yung mga pangalan nyo. Kasi sa oras na unahan kayo at pagkatapos na kayong gamitin ng administrasyon, putay na, basurahan na lang kayo ngayon. Ichapwera na kayo sa kanila. Duterte nga, inudas kayo pa kaya. Sipin nyo maigi yun. O ngayon, ang ginagamit, saldi ko. Diba? Sa totoo napanaginipan ko nga to. Ito na naman. Napanaginipan ko to. Na gustong mangyari ni Marcos Jr. at ni Martin Romualdez na etong si Saldico, ituro niya ang mga Duterte. Ituro niya si BP Sara. Siguro doon sa panaginip ko, sabi ni Saldico, paano ko ituturo si BP Sara? Unang-una, hindi naman siya pumipirma sa mga budget. Pangalawa, hindi naman siya kasama ko. Hindi naman siya si Speaker Martin Romualdez. Hindi naman siya kasama doon sa mga putangin ng langaw to. Nandito na naman itong mga hayop na to. Pinadala ng mga kakampwet to, hayop na yan. Yung mga dilawang tae. Itong langaw na to, istorbo to sa pagbablog ko eh. Kakaligo ko lang, tas may langaw sa loob. Naka-aircon pa, hayop sosyal. Bumalik ka dito, patay ka sa akin. Yun yung nasa panaginip ko. Na gustong mangyari na magpinsan na itong si Saldico ay ituro niya si Vice President Sara Duterte na nag-uutos sa kanya na magnakaw. Na magnakaw doon sa kaban ng bayan. Kaso humindi si Saldico. Kaya ang ginawa kay Saldico, tinakot. Kapag hindi mo ginawa yan, kakasuhan ka namin. Ikaw ang papalabasin namin masama. Na nangyayari naman na ngayon. Nangyayari naman ngayon, di ba? Kitang-kita. Saan sila nakapokus? Kay Saldico lang. Nakapokus ba sila kay Martin Romualdez? Nakasuhan ba si Martin Romualdez? Ha? Target pa lang. Hanggang doon lang sila. Target kong kasuhan si Martin Romualdez. Plano kong kasuhan si Martin Romualdez. Balak kong kasuhan si Martin. Puro ganun lang. Hanggang sa paikot-ikot lang tayo. Pero si Saldico, tingnan mo, naunahan pang kasuhan. Kaysa doon sa mastermind talaga. Hayop na yan. Ito pa. Ito pang isa sinabi niya. Aarestuhin na sila. Ihaharap sa korte. Aba, ngayon kilala mo yung korte. Pero sa ginawa mo kay Pangulong Duterte, hindi mo kinilala ang korte. Ang galing mong kupal ka. Ngayon kilala mo ang korte. May kilala ka pa palang korte. Samantalang sinisigaw namin dati na bago nyo dalhin sa dahig sa ICC si Pangulong Duterte, idaan nyo muna sa korte na alam naman namin na gumagana ang justice system dito sa Pilipinas. Tangina, ngayon alam mo na yung korte. Dahil magagamit mo ang korte laban kay Saldico. Kasi nilaglag ka. Aba. Ang lupit mo talaga. Iba talaga to si Marcos Jr. Grabe. Sobrang bilib na ako sa'yo. Mamaya, ilalabas ko ang kabilibang ko kay Marcos Jr. Antayin nyo lang, ha? Pananagutin sa batas. Walang espesyal na pagtrato. Walang sinasanto. Aba! Ang lupit. Walang espesyal na pagtrato. Walang sinasanto. Kaya pala, malaya pa rin ang pinsan mo ngayon. Alam niyo ito, real talk. Real talk tayo, walang halong joke. Alam niyo sa nangyayari ngayon, sobrang kakapalan na ng mukha ni Marcos Jr. Tingnan niyo nagagawa niya pang gumanito.
nagagawa niya pang magsalita ng ganito. Eh what if pa kaya yung pagbaba? Sa totoo lang, what if pa yung pagbaba? Hindi yan kahit anong pang mangyaring rally. Pero hindi ko sinasabing huwag kayo magsalita ng kagustuhan nyo. At hindi rin ako against sa mga rally. Pero kahit anong gawin ng putang inang langaw na to, ng rally, hindi bababa si Marcos Jr. Eh tingnan nyo yung kakapalan ng mukha na ginagawa ngayon. May mga ganito siyang salita. Samantalang yung pinsan niya, hindi niya nga mapakulong. Haslo, lo mo. Wag mo kami. Wag kami, adik na lang. Ay, sorry. Tama ba yung sinabi ko? Wag kami, iba na. Wag kami, iba na lang. Akala ko wag kami, adik na lang. Wag kami, adik na lang. Bago yun may natutunan ka na naman, ha? Oo, ngayon, gagawin natin. Lo mo, wag kami, adik na lang. Kung tayo lalakaw to. Buwisit na to. Paano nakapasok to rito? Eh, naka-bulletproof tong kwarto ko. Wow, bulletproof. Tanginang langaw to May sa demonyo talaga mga dilawan tsaka kakampit no? Pati langaw napapadala eto. Eto pa isa. Hindi po ito haka-haka. Hindi po ito kwento. Ito po ay tunay na ebidensya. Pinaglolo ko yung sarili niya no? Hindi mo, Marcos. Grabe ka, iba ka. Pinaglolo ko yung sarili niya. Piruin mo yun. Adik ka na. Niloloko mo ba sarili mo? Tama nga yung sinabi ni Aklas dati. Bakit ako payat? Binabantayan ko ang aking sarili. Ang hirap ng ganun, no? Alam niyo kung bakit sobrang lap trip ako sa vlog ko? Bakit sobrang tawang-tawa ako sa mga vlog ko at nakikita nyo namang masaya ako? Ito yung sinasabing hindi mo kasi niloloko yung sarili mo. Ang hirap kasi ng ganun. Pansinin nyo sa mga tanso vlogger, sa mga dilawan na mga vlogger, tas versus Duterte vloggers. Pansinin nyo yung aura namin. Aura ng mga Duterte vloggers, kitang-kita nyo na talagang nag-enjoy kami sa ginagawa namin dahil alam namin totoo. At alam namin na nasa tama kami. Pero pagdating sa mga dilawang tayong vlogger, yung mga tanso vlogger, tingnan nyo, sobrang seryoso na sila pero walang nagseseryoso sa kanila. Oo, sa totoo lang. Mga seryoso yun. Grabe kung mag-reaction, nakala mo mala gas abel gas. Scene of the crime. May mga may mga transition pa yun mag-vlog. Seryoso pero walang nagsiseryoso sa kanila. Ganun si Marcos Jr. Diba? Sa feeling niya, napapaniwala niya tayo, pero feeling niya lang yun. Oo. Feeling niya lang yun. Lakas amats Sa totoo, alam niyo kung bakit ayaw kong pababain si Marcos Jr.? Eto mga banateros, aamin na ako. Bakit ayaw kong pababain si Marcos Jr.? Comment nyo dyan, bakit? Ito live. Alam nyo kung bakit? Kasi hi siya. Ay, sakit ng panga ko. Totoo naman paano ko siya mapapababa kung hi siya? Kaya ayoko pababain si Marcos Jr. Kasi nga, hi siya. Sa Tagalog, mataas. Mataas na malakas. Ay, tangina yun. Akala mo, Marcos, may naniniwala pa sa'yo. May paganyan-ganyan ka pa. Ito na po ang ebidensya. Utang na, kung ebidensya lang ang usapan, ikaw yun.
Ay, naku po. O, eto na guys. Eto na ang kinakaabang-abangan nyo lahat. Ang inaabangan ng lahat. Tingnan nyo to, sobrang tawang-tawa ako dito. Tingnan nyo to. Tingnan nyo lang kung gaano tayo lokohin ni Marcos Jr. Pakita ko sa inyo Sana? Yan. May napapansin kayo? Bago ako magsalita, may napapansin kayo dyan? Basahin nyo. Yan o, yan ang nakasulat. Sabi niya, wala nang baha sa 2026. Ang sarap pakinggan, di ba? Sobrang sarap pakinggan, di ba? Alam nyo kung bakit? Alam nyo kung bakit tayo pinagloloko nito? Mamaya, basahin ko muna. Easy ka lang, nakikinood ka ng alis. Ano ka pa? Nagmamadali ka pa. Eto, basahin natin ha. Nangako si Marcos Jr. na mawawala ang baha sa Cebu sa loob ng 1 taon. Kasabay, kasabay ng Oplan kontra baha at pagtatayo ng Sabo Dams para pigilan, putang inang langaw to, para pigilan ng debris at baradong daluyan. Ang pangako sa akin ay 1 taon. So the promise to me is where is rain again, there will be no more flooding. Ang sarap pakinggan. Kala mo totoo. Ang sarap pakinggan, di ba? Pero ito yan, papaliwanag ko sa inyo maigi. Wala nang baha sa 2026. True. Totoo po yan. Alam nyo kung bakit? Kailan naging patapos na ang tag-ulan sa Pilipinas? Magje-January na. Alam naman natin ang panahon ng January, February, itag-araw yan. kaya talaga, wala na talagang magiging baha sa Pilipinas. Oo, totoo yan. Wala na magiging, siguro kung meron man, hindi na rin natin masyadong kapa ngayon. Ang panahon, ika nga ni Marcos Jr., hindi nag-i-schedule. Walang i-schedule ang bagyo sa bansa. Diba? So, hindi nagpapaalam ang bansa kay Marcos Jr. pag pupunta rito. Pero ang pagkakaalam ko, syempre 2026, January yan. Diba? January, February. So, ang pagkakaalam ko, bandang January at February, tag-araw yan eh. Yan ang pagkakatanda ko dyan. So, talagang walang baha na mangyayari. Ibig sabihin, niloloko na naman tayo nitong punyetang to. Ha? Tsaka ito pa isang kagaguhan dito. Sa loob daw ng 1 taon. So ibig sabihin, ilang tao pang mamamatay at ang tagal naman natin mag-antay bago mawala yung baha na yan. Marcos Jr., I'm so proud of you. Why? Why? Because you're the grateful, the great, the faithful, the best, the unstoppable, the strongest, the Superman. You're so very best president liar ever. Tanginan to. Lahat na lang nasa iyo na. Ang sa sobrang pagiging strongest mo. Grabe no, sa kasinungalingan to. Talagang siya na yung pinaka no, konti na nga lang. Ikaw na, eto sige, rektahin na natin. Ikaw ang Diyos ng kasinungalingan.
Itang ina niya, wala nang ba sa 2026. Malamang, January na yun. Tag-araw na yun eh. Siraulo ka ba? Wala talaga mangyayaring ba nun. Nagluloko tayo na itong taong to. Oo, grabe no. Tanginang ginaganon-ganon lang tayo. Ang lakas mo, BBM. O ito, panoorin natin bago tayo mapunta doon sa sinabi ni Trump. O, ito yung talumpati niya. O, lights! O, ito ha. Ayusin ang panga. Ayusin mo yung panga mo. Hype naman yan. No? Ayusin mo, nakatabingi. Okay. Hype na to. O, panoorin natin. Araw po sa inyong lahat. Ito po ay isa pang report na aking ginagawa upang malaman ng taong bayan kung ano na ang nangyayari tungkol sa mga flood control na kaso na naging iskandalo. At kung ano ang mga ating nagawa upang mapanagot ang mga May napansin kaya to, ulitin natin. Hindi naman. I-slow motion natin. I-slow motion para maganda. Ito. Ito po pansinin nyo ay isa pang report na aking ginagawa upang malaman ng taong bayan. Taong bayan. Tayo na, kumabig guys. Kumabig pa kumabig pa kaliwa. Aking ginagawa upang malaman ng taong bayan kung ano na ang nangyayari. Ano na ba? Tungkol sa mga flood control. Bumaba na ba? Point 2 na. Naging iskandalo. At paano kung ano ang mga ating nagawa. Okay. Upang mapanagot ang mga may kagagawan nito. Okay lang ka makukulong. Report na ang ombudsman nagpormal nang naghain ng kaso laban kina Saldico at iba pang 17 individual. Ba't di mo binasa yung pinsan mo? Kay Saldico lang. Batay sa mga ebidensyang iniakyat ng ICI at saka ng DPWH. Hindi po ito haka-haka. Hindi po ito kwento. Ito po ay tunay na ebidensya. At yung adik ka daw, sabi ng kapatid mo, haka-haka ba yun, President? Nagtatanong lang naman ako. Idol kita Best President ka nga Ito po, para hindi ko na babasahin, pero makikita naman ninyo sa phone ninyo. Ito na, pati yung pagbabasa, tamad ka pa. Yan na nga lang diyan na nga lang kami umaasa sa'yo sa pagbabasa mo. Hindi mo pa binasa, tinamad ka pa. Gano'ng katagal tong video mo? Putang ina 2 minutes, tinamad ka pa. Hanip na yan. Hindi ko na po babasahin. Nakikita nyo naman po sa phone nyo. Kami mag-a-adjust sa'yo. Sige, okay lang. Tayo na lang mag-adjust. Wala Lost thread na yung intermilyo dito banda. Ay. Ito yung listahan ng... wait lang paano namin may kita yan? Puta na, babasahin mo na lang. President Bongbong Marcos, apakatamad mo naman. Ibabasahin mo na lang kinatamaran mo pa. Ano mo naman yan? Yun na nga lang inaasahan namin sa'yo, pagbabasa. Kahit na alam naman namin na palabas mo lang yan. Tapos kinatamaran mo pa. Sige, tayo na mag-adjust. May arrest warrant na. At ang susunod na hakbang, wala nang paligoy-ligoy pa. Uy, walang paligoy-ligoy. Ano yun? Walang paligoy-ligoy. Ano yun? Ang ating mga otoridad ay... Bayad na. Ay, sorry. Akala ko Siyempre, papatupad na nila itong mga arrest warrant na ito. Aba, kailan? Sino arrestuhin? Ikaw? Arrestuhin ka na ba? Kailan? Aba, abangan natin, arrestuhin ka na Sila. Harap sa korte at pananagutin sa batas. Sana all, kasama ka doon. Kontrato, walang sinasanto. Ako ang nagsimula nitong lahat. Ako ang magtatapos. Asahan po ninyo na wala pong tigil itong aming ginagawa. Ako ang nagsimula nito. Sa akin nagsimula ito. Ako ang nagnakaw nito. Pero ako ang hindi makukulong.
Dapat ganun eh. Ito, bobo rin yung gumawa ng script eh. Ako ang nagsimula nito. Ako ang tatapos. Mali. Dapat ako ang nagsimula nito. Sa aking nagsimula ito. Pati ako damay dito. Pero hindi ako makukulong. Ay, nako. At kahit na, parang napakatagal ang dumanat na panahon. Ako'y nagpapasalamat sa Ano daw? Dumanap? Dumanap? panahon. At kahit na, parang Puta na, biglang nagkasa ng ano. Nakita niyo yung kumasa eh. Gumano no? Puta na, kumasa. Para hindi malata, yumuko. Oh. Ayun no? Oh, kinasa eh. napakatagal ang dumanat na panahon. Dumanap. Kaya ka bulol, bibilabasa ka na nga, nagbubulol ka ba? Ako, bulol din ako, pero minsan sinasadya ko yun. Sinasadya mo yan, Pangulong Bongbong Marcos? Kasi ako sinasadya ko minsan yung pagiging bulol ko. Pero yung lumalaganap, tsaka ano, hindi ewan ko, bahala na nga, sige, ulitin ko, tayo na lang mag-adjust. Ako'y nagpapasalamat sa pasensya ng ating mga kababayan. Obo. Ngunit nagbunga na ang resulta ang mga pasensya ninyo. Obo. Maraming salamat po. Nagbunga na pala eh. Bakit nandiyan ka pa? Nagbunga na pala eh. Ba't nandiyan ka pa? O ito, panoorin natin to ha. Oo, alargahan natin to. Pinakakasuhan na ng plunder, graft at direct bribery sina dating House Speaker Martin Romualdez at dating Congressman Zaldico kaugnay sa maanumalyang flood control project sa bansa. Ang rekomendasyon na yan inihain sa Ombudsman ng Independent Commission for Infrastructure o ICI at ng DPWH. Kasama sa mga ipinasa nila ang... Ayoko nang panoorin to. Alam kong katarantaduhan lang. Dito na tayo. So eto nakakagulat na balita ito. Press Trump may patama kay Marcos Jr. O ito panoorin mo natin. Inihalin tulad pa sa ating dating Pangulo na si Rodrigo Roa Duterte. Ang tanong, bakit niya sinabi yun? Ano ang punto niya? At paano ito konektado sa nangyayaring impeachment kay VP Sara Duterte, sa conflict sa Middle East at sa kasalukuyang estado ng ating bansa? Tara, himay-himayin natin. Ito po ang pamagat ng post niya. Trump, aka Duterte. Ang laman, isang video clip kung saan si President Trump ay nagmura in public habang tinatalakay ang kaguluhan sa Middle East. Quote ni Trump, "They've been fighting so long and so hard that they don't know what they're doing." Ayon kay Attorney Vic, ito raw ang klase ng pamumuno na kulang sa ating bansa. Yung prangka, diretsahan, walang paligoy-ligoy at totoong may malasakit. Ang tanong, gusto ba talaga natin ng ganitong estilo ng leader? Hindi ito unang beses na kinumpara si Trump kay Duterte. Parehong palaban sa media, mahilig sa off-script na salita at parang tinutuligsa ng mga elitista o dilawan umano. Pero eto ang twist, ginamit ni Attorney Vic ang banat ni Trump para patikusin nga raw ang administrasyon ni PBBM, lalo na ngayong abala raw sa impeachment ni VP Sara habang may mga krisis gaya ng kagutuman, inflation, and peace and order. Tanong ni Attorney Vic, kailan kaya magiging abala ang pamahalaan sa pagtugon sa mga tunay na problema ng bayan? So eto na ang tanong ng bayan. May punto ba si Vic Rodriguez? Sa totoo lang, oo, hindi sapat na politika lang ang inuuna ng mga nasa pwesto. Pero sapat ba na sabihin ganito dapat ang estilo ng pamumuno natin? Hindi rin siguro.
Ang problema ng bansa ay hindi lang mareresolba sa mura o tapang-tapangan. Kailangan ito ay may aksyon at solusyon. Isang tunay na leader ay hindi lang malakas ang boses, kundi may direksyon. Mga katinig ng bayan, sa panahon ngayon, napakaingay ng politika. Kaliwat kanan ang impeachment, ang power struggle sa Kongreso, at ang pag-aaway sa social media. Pero habang tayo ay nahati-hati ang tunay na issue, may trabaho ba ang mga kababayan natin? Bumaba na ba ang presyo ng bigas? Ligtas ba ang mga kabataan natin mula sa pinagbabawal na gamot at karahasan? May direksyon ba ang edukasyon at kalusugan sa bansa? Alam nyo rito, kaya ako pinapanood sa inyo to. Gusto kong maipaunawa na yun na nga, na mas karapat dapat yung mga namumuno sa atin ay talagang unang-una, syempre, nirerespeto ng ibang bansa. Number 1 na yung US. Ngayon, paano rerespetuhin si Marcos Jr. ng ibang bansa? Lalong-lalo na yung US. At sabihin na natin, at dito sa mga kapitbahay natin dito sa Asia, paano siya rerespetuhin ni ultimong kapatid niya nga nagsabi na adik siya? At pangalawa, si Leni Robredo na ang nagsabi na talagang talamak na ulit ang droga sa bansang Pilipinas. Kaya nga yung sinabi ko sa post ko, papanood ko sa inyo tong post ko. Sinabi ko po ito sa programa namin na Vox Populi. At ipapakita ko ngayon sa inyo itong bidyong ito para mas lubos nyong maunawaan. Ayoko nang ulitin kasi baka may iba pa yung mga sasabihin ko eh. So dito ipapanood ko sa inyo etong video ko na to, na kung saan talagang mas lalo hong napatunayan natin, na pinatunayan din mismo ni Marcos Jr. na kung bakit ba mas lumaganap pa ang droga sa bansang Pilipinas. So ito po yan, papakita ko sa inyo para lubos nyong maunawaan itong etong palabas. Mabigat yun. Ikaw naman, Jay, ano naman ang masasabi mo doon sa yung pinagdadaanan ni Amy? O kasi tagal niyang tiniis eh. Mantakin mo parang sinasabi niya, hindi ko pa siya responsibilidad noon. Kaya kasi buhay pa ang mga magulang ko, pero Ay, alam ko na yun na talaga ang niyan. Yun na talaga ang problema niyan. Pero ngayon, nagpunta tayo sa ibang bansa, ako ang tumayong mga magulang para sa ating magkakapatid. At ngayon parang tinitake niya na as responsibility yung paglalabas ng katotohanan. Sa tingin mo, bakit ngayon lang? Ang lang din kasi diyan kay Senator Amy, katulad niyan yung sinasabi na siya ngayon naninira. Sa totoo lang, sobrang bigat sa pakiramdam noon na, alam mo yun, na noon pa man, dala-dala na ni Senator Amy yung bigat ng nararamdaman niya, na lalo pa may mga kilalang personalidad din na nakakasama si Marcos pagdating sa pag-addict. So yung mga tao na yun, maaaring nasasabi rin nila sa iba yung kanilang mga ginagawa. So noon pa man, talagang sinisira na ni Marcos Jr. yung pangalan nila, at talagang yung kahihiyan naman sinasalo ng buong pamilya, lalo na to si Senator Amy. Doon naman ako sa sa mga malinaw na sa atin ngayon. 'Di ba, palagi tayo nagtatanong nung panahon ni Pangulong Duterte, ang daming nahuling mga drug lord, mga pusher, hanggang sa mga user din, at hindi basta-basta yung mga nauhuli nun. Ngayon, napakaliwanag na
At nagkaroon na tayo ng mga sagot sa isipan natin na una yung mayor ngayon na pinakakawalan din na umaming siya ay drug lord. Tayo na ba't ang pangit niyang nagsasalita na yan? Pinakawalan din nung nakaupo na si Marcos, ganoon din si De Lima. At ngayon, yung mga katanungan natin na bakit walang nahuhuling mga drug lord na kahit na bilyong-bilyong halaga ang daladalang droga ay wala man lang yung iisang driver lamang. So talagang sobra tayo nagtaka na bakit ganun. At may mga nakikita pa tayo na mga droga na lumulutang sa dagat na kung sino gumagawa nun. So talaga nagkaroon ng kasagutan sa isip natin na kaya pala walang nahuhuling mga drug lord. Kaya pala walang nahuhuling mga bigating mga tao na dikit doon sa droga na yon. Kasi nagdodroga din, maaaring sangkot or yun nga na nagdodroga din ng mismong presidente. Kaya nangyari nito is pwede na nating isipin dahil dun sa sinabi ni Senator Amy Marcos na protector si Marcos Jr. ng mga drug lord sa bansang Pilipinas. Alam mo, ang ganda nung sinabi ni Jay. Ang galing nung sinabi niya kasi madami akong kaibigan na mga nagdodroga.